Ito ng mga miyembro natin. Dito po ay lumalabas na po yung nilalaman ng sinasabi ng RIMA na nung una pa lang ay wala pong sinasabi dito ng ganitong mga programa. Pero napakapalad po ng isang nagpamiyembro, sa ngayon ay naglilitawan na po itong mga biyayang nagaganap dahil dokumentado na po itong binabasa namin na ito po ay biyaya na pong matuturingan dahil sa ganang nalalaman po ng RIMA kung ano pa ang dapat itulong sa atin ay gagawin pa ho nila. Correct. Ipagpatuloy po natin. Ibigay ng gobyerno sa atin yung mga ganong benefits, pero sa RIMA, makakamtam natin. Iyon, ang tumpak diyan dahil ang hindi po nakakaintindi dito, yung, aywan ko, kaya nasa squatters kasi itong mga ito eh. Alam lang nila kasi mag-compete, ikaw naman. Yung mga Pero hindi tayo nagsasawa Yan po sa ang mga kanila. tinutulungan natin kasi nakakalungkot po naman pag nakita natin na dinidemolish po yung mga kapatid natin, yung mga informal settlers. So yan po ang tinutulungan natin. kung halimbawa nasa demolition ng programa ng ating gobyerno at yung tinutukoy natin ng mga tinitirahan ng ating mga membro, sa unang pagkakataon pa lamang ay nalaman ng nakatira doon na sila idinimulis, ano po ang aksyon ang ginagawa ng RIMA? Ayun po, ang mga lugar na yan ay binababaan namin yan. Nag-o-orient po kami dyan at sila po ay ino-organize namin. Nakahanda ba ang RIMA na harapin yung mga taong Yes. Ang approach po natin magdidemulis? dyan simple ganito. And it is uniformly applied all over sa lahat na lugar po na apektado nitong mga banta ng demolition. Ino-organize namin sila at sila po ay magiging set of officers. Yung 30 officers na yan, may organizational chart po. Pinifill up po namin yan. At sa ngayon po, dahil hindi pa po, wala pa po tayong bayanihan sa ngayon eh, we are just starting this program. Sila po ang nag-aambag para po mag-file ng kaso. Natural. Natural lang naman po yun. Natural Kasi yan. habang sila sa lupa, sila po ay nakatira doon. Okay? Kung si Miss Balwart po ang nakatira sa lugar na yan, siya po magbabayad. Ngunit kayo po ang nakatira dyan, kayo po ang magbayad. Yes, ang pinapahiram po natin, Sa Barangay 602. ang pinapahiram po ng foundation ay yung dokumento. Yan ang Hindi sinasabi. po matawaran yung dokumento pinapahiram po sa kanila. Okay, Lupa po yun eh. Ang oras po natin ay 33 minutes na nakalipas ng alas 12 ng tanghali po. Ma'am. Yan naman yung ano, yung sa... S. Centers for Justice System. D. W80. Just 98 sa inyong mga radyo. D. W80. Ngayon. Ay, pagbati naman sa ating mga minamahal sa buhay. Happy birthday kay Mrs. Aida de los Arcos at ang Silya Reynes. Silya rin ba ito? Silya Reynes. Mrs. birthday yung pala. Nasaan ba yung ating makahandaan dito? Ay, malayo kami. Pwede ba ipatid mo dito yan, Mrs.? Ganun na. Ay, sana kagtamba natin ng happy birthday to. Si Tita Remy, malapit na rin. Oo. Mrs. Aida de los Arcos at ang si Yarins. Binabati po, ewan ko kung ilang taon na po ito. Ay, sige lang. Alam na namin kung ilang taon na ho kayo. Magbati muli kay Kirabin Gonzales at ang kanyang pamilya. Gloria Oyang, kanyang pamilya, at saka si Paring Urle de Guzman. Ortua family dyan sa Staffing Shop. Binabati po kayo lahat. Mahali po. Okay, pagpapatuloy po natin ang mga katanungan sa ating opisyal ng RIMA na narito. Samantalahin po natin para malaman po ang pagkalahatan ng ating programang RIMA Foundation ng Bayan. Okay, so balikan po natin. Doon na tayo kanina sa number 6 program ng bayanihan po, yung legal assistance. Makakakuha po sila ng free assistance. Not really free kasi sila po ang magso-shoulder kaya marami po dapat silang members para magaan lang po ang pag-aambag mag-file ng kaso. Okay, alam na namin to dahil dumarating na po ito sa amin dahil naranasan namin to. Ang ipaliwanag lang po natin yung ano lang. O, isusunod-sunod po natin. Ang number 7 po yung land for the landless. Ito po yung sinasabi na magbibigay po ang foundation ng minimum 120 square meter. Titulado po.
Kasi po ito isa-segregate sa titulo ng foundation. Yan. Pakinggan nyo mga staff and shop para malaman nyo kung ano po yung takbo ng ating pinaglalaban dito. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Kung kayo ay mangunguleksyon, magbayad na po kayo para ilakan ng pagkalahatan dahil kayo pakikinabang dito eh. Huwag nyo antay na bawiin po natin to. Ang sunod po dito na item, ang number 8 po is Home for the Homeless. Apa? Mayroon po tayong programa na mamigay po kayo ng mga free housing. Yung mga squatter colonies po na nakikita tayo. Aba! Yan ay i-modernize natin. Kailangan ko ng 4 na bahay. Paano yan? Mga masakit sa mata, mga eyesores na mga ano na yan, na mga shanties, gagawa tayo po ng mga high-rise cluster buildings dyan. Parang Singapore style. Okay? And then ang mga open spaces, gawin nating malinis na mga parks, mga play area ng mga bata. Ang mga tao po, titira po sila sa high-rise. Ang mga concepts namin dito, mga minimum of 12 floors na mga cluster Pagkakataon na yung tumira ka dyan sa mga matataas, eh kung may problema kayo, pwede kayo lumayog. And then ito pa, ang kasunod, ang magandang balita pa, number 9 item, free food. Aba! May almusal na kayo, mga kaibigan. Ito po ha, number 10, garments, pati sa damit po, may ayudal din po tayo dyan. And then there are Ano some ba naman hanapin natin dito? Tulad tayo tumira sa kanila. Okay? Pampo na tayo. Number 11 item po dito, Instant Club. Ito po yung parang rescue. Tayo ng mga members, kung may mga kailangan i-rescue na members natin diyan sa malapit sa atin, tayo po ay magresponde. Nga, Ito po tama. servisyo naman sa mga kapwang members natin. At mayroon po ang foundation na nakalaan ng mga equipment, ambulances sa bawat chapter po na ma-develop natin later on. Number 12 item po dito, mining and energy development. Mayroon po tayo Maraming trabaho ito. department po na para sa mining. Pero ito po, hindi naman ito pwedeng i-assign sa mga tao. Ito po ay parang corporate investment ito on the part of the foundation. Ibig sabihin, halimbawa, member ka ng RIMA, korporasyon ka na ron. Eh, kung member ka ng REMA, ang ating concept po dito is you are a co-owner. Pag member ka ng Ay, REMA, kaya, co-owner po kayo. pwede ka na makabali, pwede ka na makautang, pwede ka na makapag-loan. Lahat po na interest na papasukin ng negosyo, na mga ma-recover na properties. Aba, magbayad na kayo, oy, magbayad na kayo mga taga-RIMA at narito ang mga biyaya. Gising. Ay, pare, ito number 13, medyo, ibulong mo lang sa akin, ibulong mo lang sa akin to. Programa sa Senior senior citizen. citizen. Ay, Okay, Sa mag-provide mga tanda dyan. mag-provide po tayo ng free shelter home sa kanila with caregivers, nurses, and with facilities and recreation. Okay? Ganon din po sa disabled citizens. Magkakaroon din po tayo ng support sa kanila. Kung kailangan po natin yan sila i-rehabilitate, bibigyan ng shelter homes with complete facilities also. And then finally, ang number 15 po ito yung Young Minds Club. Free. This is a program, free entrepreneurship seminars training, equal opportunity benefits for the youth 30 years old and below. Okay? So this is a program na working within the same system din ng bayanihan. Pareho din po ang entry, pareho din po ang monthly requirement. Kahit bata po, 1-year-old, pwede mo po ipasok dito. Imagine ang 1-year-old mo na bata po kung siya ay nagkaroon din ng 10 po na miyembro. Kahit bata pa siya, kasi linagay doon ng magulang niya, siya po will avail equal opportunity sa benefits and programs. Magkakaroon din po yan ng libreng lupa. Ayun, bata. Kahit bata pa siya. Pakakasalan ito ng kapabata. Let's project natin mga after 5 years. 5 years old na siya. Nag-umpisa siya ng 1-year-old. May sarili siyang lote. May sarili siyang bahay. And then, all the other benefits, yung mga emergency, mga medicines, mga food, ma-avail po din yun as long as siya ay core leader. Pero masyado pang pagdating sa paslit pa lang, kinakailangan alagaan mo natin at nang hindi ito maboso eh. Oo. Ganun po ang programa natin, equal opportunity for the youth. Okay? Okay, sa ganitong programa na inyong sa mga miyembro ng RIMA, marahil ay ulit-ulitin natin ito. Yes, oo. Kung ano man ang magiging sistema nito, dahil bukas imaniningila tayo doon sa monthly. Okay? Kung kayo po, nakakarinig po kayo sa mga sinasabi rito, sa ngayon pa lang huwag po kayong aangal. Pagkat sa inyo po ito, yung 150 na monthly na inyong contribution, ay parang bumili kayo ng isang haligi ng poste ng iyong bahay. Yung haligi na yan, ay paghuhulog-hulugan mo sa loob ng 1 taon. So, kabilang haligi na naman para hindi tumikwas. Paano yung ayaw naman
bayad ng 150, member lang siya. Eh, Pwede rin ba yun? Ilalabas muna natin siya sa usapan na yan dahil medyo bibigyan natin sila ng mga warning dahil hindi po natin Kailangan pag nag-member ka talaga, hindi po natin sila obligado ka pwedeng talaga mag-join dyan. kanlungin na nakakastorbo sila sa mga oras natin ay kailangan natin ng mga oras ay ilalayo natin sila sa mga ganitong biyaya. Kung hindi, ipapaliwanag po natin nang mamulat sila na sila ay may pakinabang po na yung biyaya ng kanilang kapitbahay ay magiging biyaya rin nila, ay huwag po nila kalimutan na dapat panghinayangan. So, ang nangangalugan dito, huwag po nating aksayahan ng panahon itong mga taong ito dahil hindi na naniniwala. Dahil mas kailangan natin aksayahan yung naniniwala. Kasi may mga taon yan, bayaran na naman yan. Kasi hindi na iwasan yan talaga, di ba? Kailan po ito, kailan po ito naging effective na ito yung programang ito ay, kasi ito bukas magiging issue na namin ito Anyway, itong program na ito is covered by a new board resolution dated po noong June 23 at 2011. So, mayroon po itong board resolution sa foundation. Kaya po nilabas ang programa na ito. Okay. Tita rin, baka mayroon po kayong karagdagan sa kaalaman ng ipiniwatig ng taga-Rima. Magbigay po kayo ng konting para maipaabot sa inyong mga member. Kasi tumawag si Susan dito Susan po yung taga ano natin, yung taga Pandakan ba yun? Yun yun. Yung member natin yun. Opo, member natin. Kasi yung ID hindi pa natatapos oo. Opo, yun. Okay. Yung nagtanong sa inyo ngayon. Kasi lagi na pupunta sa amin. Sabi ko, pumunta ka sa radio para matanong natin. No, tumawag oo. Kaya tumawag siya. Kaya wag po siya mag-alala dahil under process yung kanyang ID. Oo, yung yun, tatlo sila. yun na. Oo. Dadating na daw yung ID mo, Susan. Kasi, maghintay ka lang kasi naghanap na siya dahil pinaalis na raw sila sa kanilang tirahan. Gusto niyang maka-avail na sa Rima Foundation. Sa ganitong member natin na pinapaalis raw sa kanilang tirahan, ano po ang mga remedy na magagawa natin sa mga ganito? Taga saan po ba sila? Pandakan. 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 Okay. Sila dapat ipasok natin yan sa new bayanihan program kasi kailangan Ibig sabihin, mayroon tayong paglalagay sa kanila, halimbawa. mayroon po itong bagong programa na ito, kailangan po ma-organize natin sila sa lugar na yan. Diyan din. Kasi hindi para mahirap lumaban yung individual lang. Nangungupahan ba sila o Nangungupahan po. hindi sariling bahay? Nag-rent lang. So ang remedyo na lamang nila yan, yung ilipat sa isang bakante ng mga taga-Rima. Yun, yung kanya na habol. Alam mo, sa programa natin, later on, pwede naman po coordination lang yan among mga senior vice presidents bawat chapter. Pwede po sila mamili kung saan nila gusto tumira. Doon lang sa Ang member ng programa po Rima. natin is, ma-encourage po natin dito later on yung bahay mo po is near the workplace. Kung saan po kayo nagtatrabaho, pwede po kayo mamili ng location na kung saan malapit po kayo sa pinapasukan yung trabaho. Ayun. Kagaya ng sa Singapore, ganun ang system sa Singapore nasa likod lang po ng mga factories or mga commercial. So, nangangahulugan, Kanilang bahay. ang magiging sistema nito, pang samantala, ihahanap lang natin siya ng lugar at Yung malapit sa yung kanila. malapit sa kanila, Hanap buhay. na taga-Rima din ang nasa lugar na yon. Yun ang hinihintay nila. Oh. Pero sabi ko, siyempre maghihintay tayo dahil hindi At natin. ano man dahilan, bakit sila pinapaalis doon, tita? Gusto niya kasi lumipat na dahil mahirap talaga mangupahan. Di po po. Hindi naman sila po yung binabantaan na i-demolish, yung ini-eject, wala po namang ganun. Okay. Siya lang may gusto. Pero, opo, mga members natin yung mga ilan sila. Ano sila doon? Tatlo pa lang ang... Apat na po. Apat na sila doon. Kasama si Sonia. Okay, tita rin magbigay ka ng ano, kasi ito, nagpaliwanag siya dito dahil marami kang taong alam ko na maaaring magtanong sa iyo kung ano yung mga patakaran ng Rima. Ito po yung mga binanggit ninyo yung mga programa ng Rima Bayanihan. Sigurado po tayo maraming nakikinig dyan para doon dahil maganda ang inyong layunin para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga informal settlers, para maging kanila yung kanilang kinatitirikang bahay. At sana po maunawaan nila na meron talaga tayong membership fee. Hindi po pwedeng maging ma-avail ninyo ang mga programa ng Rima Foundation Bayanihan ng Kailangan talaga meron. bayanihan natin, ano?